Alam nyo, sa totoo lang mga Boca Tribs, pinakamatinding manifestasyon na nakinig ko sa Kongreso ay ang manifestation ni Congressman Bong Suntay. Kakaiba ang kanyang manifestation. Sipin mo, nagmanifestation ka tapos ang imamanifest mo ay yung kagandahan ng isang artista na nagulat ka. Yung isang artista na nakita mo sa mall at hindi mo akalain na ganun palang kaganda sa personal. At yung isang artista na napuno ng nakapagdulot sa iyo ng isang imahinasyon na hindi mo ma-imagine kung ano po pwedeng mangyari. Pagkatapos titindigan pa ng congressman ito na di umano wala doon namang masama sa kanyang manifestasyon, bakit daw kinakailangan itong ipatanggal? Siguro nagkataon lang na mababait din yung ilang mga congressman na naroon. Kasi sa totoo lang, kung nagkataong may isang congressman doon na may pagkasalbahe rin katulad niya, siguro napahiya siya doon sa kanyang sinabi na wala rin namang masama sa kanyang manifestasyon. At pinalalabas niya na ito ay isang bahagi ng kalayaan ng kanyang pagpapahayag. Pero sa totoo lamang meron pong kaso at meron po siyang nilabag na kaso tungkol po diyan. At ito naman pong kasong ito ay narinig ko rin dito po kay Attorney Carlos Ibanez, na kung saan sinabi po niya na po pwedeng kasuhan po doon si Representative Suntay ng kasong administratibo. Sapagkat ginamit po niya, para pong lumalabas na ginamit po niya ang kanyang tungkulin para po maipahayag niya ang ganun pong damdamin sa kanya pong saloobin sa paghanga po niya doon po sa isang artista na para po sa kanya ay napakaganda pala at nagdulot po sa kanya ng isang imahinasyon, at yun pong imahinasyon yun ay hindi po niya malaman kung ano ang po pwedeng mangyari. That is irritating into the ear of some other woman. Para po daw sa ilan pong mga babae, ito po isang irritable, nakakairita po ito pong ganitong pahayag, na para po bagang sinasabi niya na meron po siyang pagnanasa na naramdaman nang makita po niya ng personal ito pong si Ann Cortez. Siguro mabait din naman itong si Ann Cortez at hindi siya gumagawa ng hakbang laban do sa pahayag na sinabi nitong si Representative Suntay. Pero diretsuhan pong salita. Kung ako pong inyong tatanungin, sumasang-ayon po ako sa kung ano man pong magiging aksyon nito pong si Ann Cortez. Sapagkat sa totoo lamang po, dito po sa ating bansa, tayo po ang bansang meron pong pinakamataas na paggalang at pagrespeto sa mga kababaihan. Sapagkat ang mga babae po dito ay itinuturing po natin bilang ating mga magulang o ating ina. Bagaman ganun po ang naging pahayag ni Representative Suntay na para po sa kanya ay wala raw pong masama, po pwede nyo pong balik-balikan ang kanyang naging pahayag at kayo pong humusga kung wala nga pong masama sa kanyang naging pahayag. Panoorin niyo po ito. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam There Chair, is Happy nothing Women's Month, Madam Chair. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Ngayon po na napanood po ninyo ang naging pahayag ni Representative Suntay na may kinalaman po dito kay Binibining Ann Cortez. Kayo na po ang humusga. Sa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. May desire sa loob ko na nag-init talaga.
nakita ko ang pwede mangyari. Pero hanggang imagination ko lang yon. Hindi naman ako siguro pwedeng kasuhan dahil sa na-imagine ko. Pagkatapos ito, nagkaroon pa siya ng interview. Doon sinabi niya na hindi siya magsusorry at dapat daw i-take ni Ann Curtis as compliment ang sinabi niya. Ngayon, linawin natin. Totoo ba na hindi siya pwedeng kasuhan? Mali. Totoo na malabo siyang makasuhan criminally dahil lang sa imagination or sa pagkwento ng desire niya. Wala namang direct act ng harassment na ginawa laban kay Ann Curtis. Pero, hindi porket walang criminal liability, ibig sabihin wala nang pwedeng ibang ikaso sa kanya. Pwede siyang kasuhan ng administrative case. May batas na tinatawag na Republic Act No. 6713. Ito ang Code of Conduct para sa mga public officials. Sinabi ng batas na ang mga nasa gobyerno dapat kumilos ng may professionalism, dignity at respect sa iba. Kailangan din nilang sumunod sa good morals at good custom. Kaya kahit hindi ito krimen, pwede itong maging ground para sa administrative at ethical complaint laban sa isang public official. Ang mas nakaka-alarma pa dito, imbis na makita ang problema sa sinabi niya, pinipilit pa niyang gawing biro at tawaging compliment. Hindi compliment ang pag-objectify sa isang babae sa harap ng public. Kung filean siya ng kaso sa Ethics Committee, pwede siyang masuspend without pay. And in extreme cases, pwede pa siyang matanggal bilang congressman. Kung may masama po sa kanya sinabi o wala. Kung mayroon pong kasong administratibo na pwedeng isampal laban sa kanya. Ayon po sa sinabit ipinaliwanag ni Attorney Carlos Darakers Ibanez. Kagaya nga po ng dati. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat po.